Isang malaking political battle ang kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas. Ang vice-presidente ng bansa, si Sara Duterte, ay nahaharap sa impeachment. Ano ang dahilan sa likod ng kasong ito? Ano ang magiging epekto nito sa gobyerno at sa hinaharap ng bansa? Unang-una, ano nga ba ang impeachment? Sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, maaaring matanggal sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kung siya ay napatunayang nagkasala ng treason, bribery, graft, and corruption, high crimes, or betrayal of public trust. Sa kaso ni VP Sara Duterte, siya ay inakusahan ng mga mambabatas ng pag-abuso sa kapangyarihan banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maling paggamit ng confidential funds. Ngunit, totoo nga ba ang mga paratang na ito? Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, and other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko, baho, pangalawa po, edukasyon, at 3, mapayapang pamumuhay. An example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. 1.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are... From what month up to what month? Let me guess, from February to September? I think so. Mali-mali po eh. Kaya sigurado ako, hindi napunta sa tao. Typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Isa sa mga controversial na issue ay ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ilang beses na rin itong kinwestiyon ng mga senador at ng publiko. Diba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Bukod dito, lumabas din ang balitang may di umano'y banta si Vice Presidente Sara Duterte laban sa Pangulo mismo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta. Pero ayon kay Sara Duterte, there was no misuse of funds. There is, however, an unending political attack by the Makabayan Romualdez Marcos Alliance to mask the real problem of the country right now. Dapat daw, aniya pa niya na magtrabaho muna bago ang politika. Ngunit para sa ilang eksperto, ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol sa mga paratang. Ito ay bahagi ng isang mas malalim na labanan sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Matatandaang magkasama si Bongbong Marcos at Sara Duterte noong 2022 elections bilang uniteam. Ngunit ngayon, tila lumalalim ang lamat sa kanilang alyansa. That I believe will bring stability back, first to the political arena, and secondly, to the country. Kung si Vice President Sara Duterte ay ma-impeach, malaking pagbabago ito sa political landscape ng bansa. Pero kung hindi, magiging mas matibay ba ang kanyang posisyon bilang isang leader? Impeachment cases sa Pilipinas ay bihirang-bihira. Pero kapag nangyari, nag-iiwan ito ng matinding epekto sa bansa. Ano ang magiging hatol ng Senado? At higit sa lahat, ano ang masasabi ng taumbayan? Ano sa tingin mo? Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
Comment down below. Ano ang opinion mo tungkol sa isyung ito? Dapat ba siyang tanggalin sa pwesto o isa lang itong political move laban sa kanya? Mag-iwan ng komento at pag-usapan natin ito.